Hi, bakit hindi nawawala ang anxiety natin? Bakit paulit-ulit sa araw-araw? This is part 2 of the video I made yesterday, no, para ipaliwanag sa inyo kung ano ang mekanismo ng brain natin. At may good news kasi may tinatawag tayong neuroplasticity. So mas pinakamaganda, mapanoodin niyo yung unang video na ginawa ko kasi doon ko ipinaliwanag kung bakit sa araw-araw paulit-ulit lang, no, yung inyong nararamdamang mga simptomas at parang hindi gumagaling at hindi nawawala. So ito yung karugtong nun. Okay, so my name is Jeremy. I'm not a doctor, I'm not a health professional, I'm not a psychologist. I'm a graduate of BS Psychology and I have a certificate from Cognitive Behavioral Therapy, CBT Australia. Okay, so ano ba ang CBT, no, or Cognitive Behavioral Therapy? This is the gold standard, no? Ibig sabihin, proven, evidence-based para ma-heal, ma-manage ang anxiety, depression, and other mental conditions. Okay, so scientific po ito. Okay, so ngayon kung gusto niyo ako makausap, i-message nyo po ako sa Facebook Anxiety Disorder Philippines or pwede nyo akong panoorin sa YouTube channel ko. Hanapin nyo lang yung Jeremy Hamiri. Okay? May bayad po ba? Yes, may bayad po. Okay? So, kayo ang magsasabi sa akin kung magkano yung kaya ninyo kasi ito po ay tulong. Pero, kailangan naman, syempre, fair sa oras ko, sa aking certificate, sa aking skills. Okay? Pag nakita kong fair naman yung i-offer nyo sa akin, why not? Schedule natin yung talk time nyo. Pero kunyari, halimbawa, in-offer nyo sa akin, mas mahal pa yung kilo ng isda o ng manok, baboy, medyo sasabihin ko lang sa inyo, pwede kayong manood sa YouTube ko kasi libre naman doon. Sige, mabalik na tayo. So again, yung tanong, bakit hindi nawawala? Ba't paulit-ulit yung anxiety kahit marami ka ng kaalaman sa kapanood kay Coach Jeremy? Bakit ganon? Kasi may nami-miss out pa tayong isa sa formula, no, para sa pag-heal or pag-manage. Yun ay pag-iiba or pag-create ng bagong neuropath sa utak. Mahirap itong gawin, no? Madali siyang intindihin, mahirap gawin kasi kailangan talaga ng routine or ng disiplina. Kapag wala kayo noon, then hindi nyo ma-achieve, no? Ginagamit din ito sa mga exposure therapy, no? So yun, no, kailangan ng neuroplasticity na tinatawag. Sinasabi kasi sa neuroscience, no, yung kay Hebb's law, no, Hebb's law, sinasabi doon na neurons that fire together, wire together. Ano yung sabihin nun? Kapag paulit-ulit mo, no, ginagamit, iniisip, no, dahil sa repetition na yon, mas lumalakas, no, yung parte ng brain na yon, okay? O yung neuropath na yan. For example, kung ikaw ay araw-araw, gaya ng sample ko kahapon, kung ikaw ay araw-araw nagigitara, so, nabibuild yung neuropath na yon sa inyong utak, no? Kapag araw-araw at after 6 months, kahit hindi ka na mag-isip, kasi marunong ka nang maggitara. Alam mo na yung C, D, E, G, alam mo na yon. Pero nung una, kakapakapakang hirap, ang sakit pa sa daliri, di ba? So, ganun talaga, no? Para mabuo. Pero, may mga kailangan i-considera, no? Yung tinatawag na novelty. Yung novelty, yun yung bang challenging, no? Yung novelty sa neuroplasticity, yung challenging na task, no? Na task, yung sarili mong utak magbi-build ng neuropath para ma-adapt siya dun sa challenging path na yon o yung activity na yon. For example, tamad ka mag-exercise. Pero kung uunahin mo yung exercise kaysa sa mga kung ano-anong nararamdaman mo, nagbi-build ka na ng neuropath doon sa exercise. Okay? So, napaka-importante, no, na mabago natin yung ating routine sa araw-araw. Kailangan nyo ma-injectionan ng bago, no? Hindi injection na injection. Ma-injectionan ng bagong thinking, ng bagong activity. Okay? For example, no? Pero dapat mag-work lang ito kapag hindi pa kayo anxious. Okay? For example, ikaw ay takot
sa simptomas ng anxiety mo. Takot ka sa pagtibok ng puso mo, kaya hindi ka na nag-exercise o hindi ka na nagsa-sports. Kasi pakiramdam mo, pag tumibok na yung puso mo, delikado ka na. So kailangan natin baguhin yun. Paano gagawin? Kailangan patibukin natin yung puso mo. Okay? Kasi kayang-kaya yan. Isipin mo na lang. So dito mag-uumpisa yan. So kailangan may kaalaman ka muna. Nakita yung mga players natin, yung mga athlete natin, araw-araw nagpa-practice. Naglalaro ng basketball, ng volleyball, may bodylifting pa, no? Na nagcha-champion tayo. So, na-imagine nyo ba kung gaano kalakas yung tibok ng puso nila dahil sa kanilang paglalaro? So, bakit sila buhay? Ba't ikaw, simpleng lakad at tumibok yung puso mo, takot na takot ka na? So, ito yung kaalaman na kailangan i-rewire natin sa inyong maling pag-iisip. Kasi yung inyong maling pag-iisip, takot ka na kaagad kapag tumibok yung puso. So, kailangan natin pasukan ng bagong kaalaman na bakit nga yung mga athlete, araw-araw sila sa ginawa ng Diyos, nag-training sila. Lalo na kapag panahon na ng labanan, no? Olympics na, for example, okay? Or national na sports, na competition. Di ba, mas matindi yung tibok ng puso nila? So, nagkakaroon kayo ng kaalaman, oo nga, no? Bakit ngayon takot? So, pag meron ka ng ganong kaalaman, kailangan ternuhan mo na siya ng activity. Okay? Patutunayan mo ngayon sa utak mo na wala ka sa danger. Okay? Yun pa lang yung sample. So, kung dati takot ka at araw-araw, parang pagigitara, no, nabibuild na yung bagong neuropath sa brain ninyo. Okay? So, short ko lang muna tong video na to. Again, maraming ways, no, at dun ko kayo matutulungan. Kung gusto niyo kausapin, again, may bayad po. Pero dahil tulong ito, kayo ang magsasabi sa akin kung magkano ang kaya ninyo. Okay? Libo-libo po ang halaga ng cognitive behavioral therapy kasi nga evidence-based siya, proven siya, scientific, na talagang tumutulong at magpagaling. May nagtanong sa akin kanina lang, Sir, may class ba dito sa Pilipinas ng CBT? Sabi ko, actually, nung time ko, wala pa, kaya sa abroad ako nag-aral. No? Hindi ko lang alam ngayon. I-try mo i-search. Ngayon, sa presyo, ang presyo nila ngayon, nung time ko, nasa around 60 plus thousand for 4 days. Okay? Ngayon, chinek ko ulit yung level 2, no? Yung advance, ika nga, nasa 100,000. Ilang araw lang. So ngayon, kung interesado kayo, at actually ginagamit siya kasi ng mga taong, ng mga psychologists, mga doctors, ganun. Kung interesado kayo, pwede kayo mag-search noon. Pero yun nga lang, usually kasi sa mga professional yun, no? Nagkataon lang na kinuha ko yun kasi plano ko rin sana maging professional na psychologist, no? Eventually. So I have that in my plantilla, no? Sa aking plano na ganun. So in advance ko lang. And because hindi ko nga siya nagagamit, so I'm sharing this through videos. Okay? At again, wag gamitin yung mga videos ko for diagnosis. Kailangan diagnose kayo ng doctor kasi may isa rin akong follower. Sabi niya, ba't ako nanginginig tuwing magsusulat ako? Sabi ko, pa-check muna sa doctor. Pero sabi niya, hindi sir, healthy daw ako, wala daw akong problema. Ganyan. So nag-talk time kami. So hindi pa rin daw tumitigil. No? Turns out, nagpa-neuro siya. So talaga palang may problema yung kanyang pagsusulat sa kanyang katawan. Okay? So kung ano man yun, hindi natin topic yon. So kaya importante talaga na dapat may doktor talaga para makita kung talagang may physical na sakit or mental lang. So wag gamitin yung videos ko for that. So again, I hope to see you. At sabi ko nga, kung may gagastosan ka man sa buong buhay mo, dapat mental health. Okay? Yun ang pinaka-importante, priority. Okay? Pwede tayo mag-ipon, maraming solusyon, no? Pwede mag-ipon, hindi naman nagmamadali, pero mas maganda, yun ang i-prioritize niyo kaysa bumili kayo ng bagong maong, bagong sapatos, pagkain, milk tea ninyo, ipunin ninyo para sa inyong mental health. Okay? So with that, maraming salamat. Bye!